Sa Batangas at Laguna, ramdam din ang malakas na ulan at hanging dala ng bagyong Christine. Yan ang ulat ni Vel Custodio. Wala pang undas pero nagmistulan ng ghost town ang kalsada ng Malvar, San Andres, Batangas. Iilan na lang kasi ang mga sasakyang bumabiyahe dahil sa heavy to intense rain sa probinsya ayon sa Pag-asa. Kaya halos zero visibility na sa nasabing highway. Baha na rin ang bahagi ng Malvar, San Pedro 1. Patuloy pa ang paglakas ng ulan sa Batangas na itinaas na sa red rainfall warning as of 11:05 a.m. kung saan maaaring makaranas sa matinding pag-ulan, pagbaha at pagguho ng lupa sa lugar. Mataas na rin ang alon na tumalagpas na sa seawall ang alon sa coastal area dahil sa hagupit ng bagyong Christine. Kaya naman, hindi pa makabiyahe ang mga barko sa Port of Batangas. 2 araw ng stranded ang nasa mahigit 200 pasahero dito sa Batangas Passenger Terminal. Kaya naman, kanya-kanya na lang sila ng diskarte sa pwestuhan sa pagtulog. Kagaya nito, halin-hinan lang kami. Every 15 minutes, siya naman hihiga. After 50 minutes, ako naman. Palitan lang kami. Kasi wala namang mahigan dito eh. Kaya nang hingi ng karton para medyo pantay naman ang ahigan. May natatanggap naman daw silang advisory ng pagsuspinde sa mga biyahe patungong Mindoro, pero May natanggap kami, nasa bus na kami, hindi na kami pwedeng bumalik. Ay, kaya hindi na kami nakabalik, dito na kami nag-stay ng Dahil unang-una yung pamasahe malaki, 2 kami. sa kabila nito, umaasa pa rin daw ang mga pasahero na makakauwi rin sila ng probinsya paglabas ng bagyo. Nung 22 pa kami dito eh. Malay mo, mamaya bukas, makatawid na. Basta may dumating diyan papunta sa Mindoro. Tuloy-tuloy naman ang rasyon ng pagkain para sa mga na-stranded na pasahero sa Pantalan sa pagtutulungan ng Philippine Ports Authority at Department of Social Welfare and Development. Ay, maganda naman. Mga ayos. Nakakawalang gutom. Nagbigay naman ng abiso ang PPA sa mga nagbabalak bumiyahe sa Pantalan. We have 14 ports which are currently experiencing the effects of the storm. There are no trips as of this day. We'd request that the passengers monitor the situation and not proceed to the terminals if considered that there are no trips. Sa Laguna naman, napurnada ang hanap buhay ng mga mangingisda sa Barangay Aplaya dahil sa lakas ng hangin ng bagyong Christine. Kahapon pa lang ipinagbawal na ng barangay ang pagpapalaot sa Laguna Bay. Sa ngayon po, nag-announce po kami na wag muna sila pamalaot at may sama po nga ng panahon. Malalaki yung alon, sa ngayon hindi nga po makalabas ang mga mangingisda. Siguro po mga araw ng Sabado, pwede na sila siguro mangisda. Kasi ayon po sa sumusunod namin sa ng Pag-asa, Biyernes yung namin na papalabas na ng bansa yung bagyong. Nagsasayawan na ang mga puno sa lakas ng hangin. Bumagsak at nakalundo na rin ang ilang mga sanga at puno sa kalsada habang binabaybay namin ang daan sa Santa Rosa. Nagtumbahan din ang mga poste na nagdulot ng brownout sa Santa Rosa at Binyan. Itinaas na rin sa red rainfall warning ang Laguna as of 5 p.m. Wala na rin pasok sa lahat ng antas ng pribado at pampublikong paaralan. Asahan na buong araw pa rin magiging maulan ang panahon sa Laguna. Vel Custodio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.